Hello! Andito po kami sa Mukbang House dito sa Kamamanan, CDO. So first time namin i-try namin yung unlaid seafood, 999 per head. Hi guys, nandito kami ngayon sa St. Augustine Church. Let's go, 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 go. Tawid, tawid, tawid. Ito na yung mga naglalakihang building ng Cagayan de Oro City. Yan, SM CDO downtown. Ito naman ang Robinson's Department Store and Centrio Mall. Tapos dito ang Gaisano City Mall, ang pinakamalaking Gaisano dito sa Cagayan de Oro City, guys. Yan, ipapakita ko lang sa inyo, guys, kung gaano kaganda ang lugar na to dito. Ayan, yung SM City Uptown. Ayan, ang entrance. Meron Papa Jesus dyan. Yan, pinakamalaking Papa Jesus. Tapos Mama Mary dun. Hi guys! So we're back here in El Salvador. Ito na yung pinaka-close lock natin. So guys, nandito tayo sa Mukbang Unlimited Seafood. Shoutout ko ni Kwan. Shoutout ko lang yun. Baniagi. So ito yung loob niya, guys. Ayan. Ayan yung loob niya. Ayan, vlogs ako ha. Ayan yung mga ano na. Nasa mo na? Kanan na. Muna ang Ano itong anak carte? Paluto na to na siya na listeners sa aquarium tamara. Per 100 grams ta. okay. Natin. Kasi mga gin-highlight mo, best serving. Ayan guys, ito yung ano nila, mga price, mukbang, ayan. Okay naman, ay po, grabe. Grabe pala yung presyohan nila guys. Ayan. Kanin 2699 ba? Unsan is? Ang 1 to 3 years old is free siya guys. So kung gusto nyo kumain dito guys, punta na lang kayo dito sa Unlimited Seafood Mukbang. Hello! Andito po kami sa Mukbang House dito sa Kamamanan, CDO. So first time namin i-try namin yung unlaid seafood, 999 per head. So ito yung inabil naman guys. Carmen. Ang ganda ng place dito guys, as in, ang seafood talaga. Doon banda, yan, nakita yung mga aquarium. So, yan, dyan yung mga lobsters. Yan, so kita nyo yan. Yan. Let's eat guys, let's eat. So ito yung lobster guys. Lobster. Fire. Tayo. Lumanan niya siya pa. Okay na po makakitaste ako. Grabe, walang imikan. Wala mo nang salita. Wala madadali. Gadali, sa refill. Lobster guys! Oh my gosh, this is my first time to eat this. Woo! Ayan o. Oh my God. Sana all! Sana all! Sinadya talaga namin magpaghukom kasi dahil dito, pinaghandaan talaga namin to.
siya juice, di ba? Cherry stamp juice. Malinis yung kamay namin. Bala kayo dyan. Linis yung kamay namin, guys. No! Mukbang talaga to guys. Talagang mukbang. Kaya sabi ka na lang yung pangalan ng kainan. Mukbang seafood. Mukbang ka talaga dito. Kung gusto mo sulitin yung binayad mo. Kinaubos na. Tapos na ang round 1. Oh, may round 2 pa. Pero Round 2 guys. round 2. May corn na. Yung round 1 walang corn. Lobster. Lahat tayo ng lobster. Okay, lobster. First time na may makakain ng lobster. Parehas kami dalawa first time namin to. Ano to? Ha? Ano to? Wala na, urot na. Ubus guys, ubus. Urot na. Walang penalty, walang penalty. Oh yes! Ubus na. Sobrang happy namin kasi Yun na yun? Ha? Yun na yun, mukbang? Ha? Ano, ubus na. Ito na po yung aftermath ng bagyo guys. Ayan na po yung kinain namin lahat. Ayan, naubos na lahat guys. Wala kaming tinira. Yan yung guys oh. Lobster, maliit lang lobster. Yan yung kinain namin na lobster. Yan mga shells. Ito lobster, another lobster. Yan. Yan, buhay pa yan guys. Ayan gumagalaw-galaw yung mga lobster. Nilagay nila sa bote. Ano yan? Shell. Ano yan? Lobster din yan guys. Ayan lobster din yan.
Yeah. Oh, what is that? Ano yan? Ayan oh, malalaking lobster guys. Malalaking lobster. Ayan, laki oh. Crabs, laki ng mga crabs oh. Mga crabs. Ayan, lobster ulit. So, kadalasan mga lobster, ayan oh, malalaki na sa taas. Ayan, mga crabs. So, ito yung pangalan. Subscribe po kang James and Chris. Subscribe! Subscribe and follow kang James and Chris. Kakapit Kirby. Berhel? Oh, Berhel. Sukat ko sa mga haluan. Takan, Jukol. Oh, Jukol. Yawa yung pangalan ay. Mura mag-Jakol. Eh, bye-bye. Oh, bye-bye. Hi guys, what's up? Good morning. 5:19 na ng umaga mga kababayan. Nandito po kami ngayon sa Cagayan de Oro City. Ikutin namin ang Cagayan de Oro City, ang Makasandig Bridge, ang Malula, ang kunting history about sa nangyari sa Bagyong Sindong. Tapos pupunta kami sa Cagayan de Oro Boulevard and iba pa. Yon, so let's go guys. Tapusin nyo ang vlog na to para na rin kayong gumala dito sa Cagayan de Oro City guys. Let's go. Kape muna kami kasi 5:19 pa lang ng umaga. Tara. Let's go. Let's explore Cagayan de Oro City. So ito po yung Sogo Hotel guys. Ang nag-iisang Sogo Hotel dito sa Cagayan de Oro City. Ayan yung likod. So hanggang ano lang siya, 3rd floor lang. So ngayon maghahanap kami ng kapihan. Tapos punta kami doon sa Lapasan, sa Gusa, Lapasan. Tapos pupunta kami doon sa ano nila, Coastal Road. Sir, ito tayo. Kira, gana. Daming kwan eh. May marathon ngayon guys. May marathon. May marathon dito sa Cagayan de Oro City. Ayan. So, we are going to Gusa and Lapasan. Maghanap tayo ng mga kapihan dito. Liliko guys, pakanan. Pag nag-red yung araw na yan, bawal kayong lumiko kaliwa. So kanina kasi nag-green yung araw pero hindi kami lumiko, hindi kami umandar. Eh bawal kumaliwa kapag naka-red yung araw. Kasi may enforcer din kasi doon sa traffic light. So ito pa, going na tayo sa Coastal Road. Guys, ayan, Coastal Road ng Cagayan de Oro City. First time natin to i-vlog. Ayan guys, nakikita na natin ang dagat ng Cagayan de Oro City. Ayan, may mga tao nakatambay sa dagat. Medyo mabaho siya guys. Mabaho ang amoy ng hangin. May mga bahay dito. Ayan, residential area sa left side. Tapos dito makikita natin ang Cagayan de Oro Port. Ayan guys, yung Cagayan de Oro Port. So, noong 2013 tayo ako. Nung nagbiyahe ako pumunta Manila, dito dumunggo kami Usamis yung barko na Tugo. Tapos, pagkatapos dito, dumiretso na siya sa Dumaguete. Tapos, pa Manila na.
So ayan guys, sobrang haba nito. Ilagay ko na lang sa screen or i-voice over ko na lang kung ilang kilometro ang haba ng coastal road na ito. Dito makikita nyo guys ang karagatan at ang docking area ng Cagayan de Oro Port. Walang ano ngayon, walang tugo na barko ngayon. Baka nasa biyahe pa. Tapos may mga barge tayo nakikita. Ayan. Parang kalyong ba yan? So dito, marami na mga residential area. Parang hindi ko alam kung ano ba to. Mga sariling lupa pa nila yan. Sikit-ikit yung mga bahay nila eh. Siguro may pangilan nila yung squatters din. Walang po pwede pa maligo dito. Parang, ano, pero may mga badyaw na naliligo dito guys. Yung, kapag may dumaong dyan na barko na tugo, mga pangpasayarong barko, maliligo yan sila. Tapos sasaluin nila yung mga binabatong mga coins. Yeah. So ito na yung dulo ng Cagayan de Oro Coastal Road or Boulevard pa to dito, ang tawag nito. So may mga nagja-jogging din dito sa sidewalk. Yan, may barko ng Philippine Navy. So yung mga bundok na yan guys, yan po yung sa may club area. Mga naglalakihang bundok na kung saan bumangga yung Philippine Airlines noon. Ayan first time ko makakita ng Philippine Navy na barko. Hindi pala siya ganong kalaki. Maliit lang, kaya minamani lang tayo ng China Coast Guard. Dahil maliit lang yung barko ng Philippine Navy. Sana gumawa ng malaking barko ang Pilipinas, malaking Philippine Navy. Yun. So doon sa kabila yung mga docking area ng mga malalaking barko. So let's go to another area. Dito sa Cagayan de Oro City. Woo! Mapapansin nyo guys, ayan. Simula nung dumating kami dito, may mga dito, may mga drainage. May mga drainage yung ilalim ng kalsada. So ito, babalik tayo doon sa sentro. Papuntang yata to? Papuntang downtown SM. Tignan natin. So ito merong no entry. Ayan guys. So bawal tayong dumiretso. Kailangan natin magbantay-bantay sa Market City ang pangalan ng na itong palengke. Kailangan natin magtingin-tingin ng signage pag nasa ibang lugar tayo, kay baka mahuli tayo ng mga traffic enforcer. Mahirap na. Malaki yung babayarin natin. So may Transcend in din dito. Parang terminal ng bus to dito. May mga bus. So ito na sa harapan natin mga kababayan is Pure Gold, Cagayan de Oro City. Tapos doon BPI. So we are going to right. So yung gold na yan guys, na building na yan, yan po ay hotel. Okay. Let's go. Tawid. Ayan, linked kay Loxy Hotel, ang pangalan ng hotel na yan. Buti hindi naging Lixilor. Ayan. Papunta yan sa Limkikay Mall. Yung kasada na yon. So dito naman, ito na yung mga naglalakihang building ng Cagayan de Oro City. Ayan, SMCDO downtown. Sarado pa. Kasi anong oras pa lang? Alas 6 pa lang ng umaga. Yan, SMCDO downtown. So, diretso pa tayo. Try natin puntahan yung nila, yung
City Plaza. City Plaza. Ito naman ang Robinson's Department Store and Centrio Mall. Yan, Centrio Mall. Tapos dito ang Gaisano City Mall, ang pinakamalaking Gaisano dito sa Cagayan de Oro City, guys. Ayan, dalawang building yan. Grocery yan dyan sa right, tapos dyan department store. Tapos dito naman Centrio Mall. Yan guys, yung araw na yan, pag nag-green yan, pwede ka nang lumiko pa kaliwa. Ayan o, green. Pag nag-red, bawal. Dito na tayo sa Cuyamis. Ito yung... So guys, yan po yung pinaka-plaza nila talaga dito. Malaki siya, pinakamalaking plaza dito sa Cagayan de Oro City, guys. Pero wala masyadong tao ngayon. Okay. So yan, nakikita nyo guys ang Cagayan de Oro City Plaza. Kalimutan ko kung anong pangalan ng ano na yan, building na yan na puti. So, magkakape kami dito guys. Yan, pungko-pungko. Pungko-pungko tayo. Okay sir, pungko-pungko tawagan eh. Pungko-pungko, kapihan. Ha? Kamigin? Oh, ikan may kamigin. Gablagan eh ko karoon no? Naka-vlog. Shout out kay sir. Ha? Shout out ka? Oh, kamigin. Di kami kamigin ka vlog. Nahurot lagi akong sticker. Ako ko sticker. Ano? Nahurot. Pag abot sa dahilayan. Adto pa may dahilayan. So, kana siya. Unsa nang mall. Ay, unsa nang building nga puti diya? Wala siya siya ka ng MacArthur. MacArthur. So, yung building pala na yan, guys. MacArthur building yan. Tapos kana, yan yung pinakamalaking plaza dito sa Cagayan de Oro. Misamis Oriental. Misamis Oriental Plaza. Okay. Welcome to Cagayan de Oro City. Ayan guys. Alas 6 na umaga ngayon. So hindi pa traffic dito. So doon kami magkakape guys. Shout out Cagayan de Oro City. Hi sister. Ako si brother. Luya ka. Kape tayo guys. Ayan o. Good morning, good morning, good morning. Oh. Cheers! Cheers. Anak! So guys, ayan po yung motor namin. Click version 3, napakatibay. From Dipolog City to Camiguin. Camiguin to Cagayan de Oro. Then Dipolog na naman. So napakatibay po ng Honda Click version 3. Yan, sobrang dumi na po dito. Tapos, grabe, mayroon din mga lubak-lubak. Ganun talaga, hindi talaga perfect yung biyahe. Pero ang kagandahan is, ayan, intact pa rin yung motor natin. Kahit ilang lubak na yung nadaanan ito. Yan, sobrang dumi na guys. Walang washing to. Yan o, sobrang dumi na ng ng air filter. Grabe. So, pagdating natin sa Dipolog, mag-washing tayo doon guys. Yan o. Grabe. Lupit ng Honda Click. Pala niyang park na yan is Vicente de Lara Park. Yan. Tapos yung building na yan is Misamis Oriental Park. Misamis Oriental Capitol. Ang tagal mag-isip. Naka-red light pa. So dito, dire-diretso lang tayo papunta dun sa plaza. Ayun, naka-green na. Sa San Vicente. San Vicente no? Cathedral. St. Augustine Cathedral.
So right now we're going to St. Augustine Church. So ayan guys, take a look. Ayan o, naka-green lahat o. Let's go, let's go. Oh no, oh no, oh no. Pwede pa. Yan na, bawal na. Bawal ang dumiretso. The VIP hotel. So mga VIP yung nag-ano dyan, nag-i-stay dyan. So dito banda ay mga bangko kadalasan. Merong octagon. So mga establishment to dito guys, mga bilihan ng mga cellphone, mga office supplies, bangko, Cebuana. Mabilis lang yung ano na. Mabilis lang yung ano ng stoplight. Naka-green na agad. So dito may Honda. Ayan, may LBC Rose Pharmacy. So tuloy-tuloy lang yung ano natin guys. Oh. Yeah. Yan, University de Cagayan de Oro ba yun? So we are going to Cathedral. Doon ang Cathedral sa unahan pa. Cathedral, dito yata yung Cathedral. Oh, may lumang bahay dito. Chicken, no? Ah, pidot. Hindi kami nangaon sa una, mga chicken. Pidot pala pangalan nun. So ito, another Cagayan de Oro Park. So, let's go to church. Hala, Sunday pala ngayon. Meron palang simba ngayon guys. Dahil Sunday ngayon. Hirap talaga pag ka, turista. So dito, may mga nagtitinda ng flowers dito. So, magbibideo lang tayo dito guys. Ayan po yung cathedral ng Cagayan de Oro. Grabe oh. Itim ang color. Parking lot. Dito tayo magpo-park. Hi guys, nandito kami ngayon sa St. Augustine Church ng Cagayan de Oro City. Color black ang dito guys, ang cathedral dito. So yun, nagliliparan yung mga guys. Yung mga kalapati. Ayun. Grabe oh. Mga kalapati. So dyan, magsindi kayo ng kandila. So ito yung entrance ng cathedral guys. Sunday ngayon, July 12, 2026.
binubugaw yung mga kalapati ng bata, guys. Kulay makaon. Kulit ng mga Sila mapagkaan na kalapati. para madool sila nato ba? Grabe yung mga kalapati. Parang sanay na sa mga tao. Oh, hindi sila sa to. Lapit sila ng lapit, guys. Nasaan sa pagtawag? Pati. Daming tao ngayon dito kasi nagsisimba yung mga tao. Sunday kasi. Yan, St. Agustin Metropolitan Cathedral. Cathedral. So, ang daming kalapati dyan sa taas, guys. Oh. Sa taas sila. Kasi wala na sila doon eh. Binugaw sila ng mga bata. Ayan, nandyan na sila sa taas ngayon. Ayan, ang dami nila. Mga kalapati. Ayun. Ayun, binugaw ng bata. Binugaw ng bata, guys. Ayan na, oh. Oo, tuwan-tuwa yung bata, oh. Oo. Tuwan-tuwa siya. Nag-enjoy yung bata, guys. Rada. Hello. Kumain sila. Ayan, oh. Kumain sila. Wala pa sila gitagaan, mga paano na, dahon-dahon. Ano yan, kinain nyo? Ang kulit. Mga kalapati, oh. Pinaligiran kami ng mga kalapati, guys. Hello! Yan. Kulit ng mga puno dito, oh. Plaza. Plaza ng Cagayan de Oro. Dito. Ayun. Ang sagbot giti. Ayan. Ala, Ay, gibungkag nila. Ayaw. Gibungkag nila. Ang sagbot. Sagbot. Ginulo nila yung Nagibungkag ninyo mga... ang gisilheg. Ginulo ulit. Ginulo nila ulit yung... Sulit. Garaon kayo mga pati. May fountain dito pero walang water. Ayan. Tignan nyo yung mga puno, guys. Ang ganda niya sa personal. Ewan ko lang kung ma-appreciate nyo siya sa video. So, ang ganda nito. Look at that trees. Look at the trees. Look at that girl. So beautiful girl. Ayan, oh. Hi, this is Chris. This is Chris. And this is James. So guys, sa likuran natin ay St. Agustin Church. So dito tayo pagkaanaan. Ayan, papunta doon sa memorial. Kung yung mga namatay dahil sa bagyong Sindong. So punta natin yung rotonda. Isa. Ayan, dito yung way, guys. Papunta doon sa rotonda. So, December 2011. December 16, nangyari yung trahedya na kumitil na mahigit 1,600 ba yun? Katao. So, ito yung rotonda, guys. Yan. Nandito yung memorial. Dito ba yun? Hindi dito. So, ayan guys, ang Dr. sa Liceo de Cagayan University. Rotonda. Ba't walang ano dito? Wala dito yung memorial. Saan ba yung memorial? Akala ko dito yun. Ayan guys, so yung rotonda. December, may mga ilaw yan dyan pag December. So ngayon, ganyan yung itsura niya. So dito tayo sa Makasandig. We're going to Makasandig, guys. Puntahan natin yung Makasandig Balulang Bridge. Okay. So guys, doon tayo galing sa circle, sa rotonda. So dito tayo, papasok tayo sa Makasandig Boulevard. Ang tawag nila dito eh. Boulevard siya. Kasi doon banda, tabing ilog na. Kasi doon banda, tabing ilog na yun doon. So dito guys, mga bahay ito dati dito. So, nung Bagyong Sindong, before dumating yung Bagyong Sindong,
So dito, na-wash out yung mga bahay dito guys. Yung mga nakatira dito. So, maraming namatay dito guys, mga 1,268 ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, pakicorrect na lang po sa mga taga Cagayan de Oro City na nanonood dito nung time na nandito, noong 2011. So dito sa side na to, sa right ang ano guys, yung river. So dati hindi pa ganito to, marami pang bahay dito. So na-wash out yung mga bahay dahil sa bagyong Sindong. So nilagyan nila ng ano dyan, ng flood control na tinatawag. Dyan sa gilid, yan may taong naglalakad. Para hindi na ulit mangyari yung trahedya. Pero dito may mga bahay pa dito guys sa gilid, sa left side. Ayan. Siguro hindi yan sila nadali nung bagyong Sindong. Ayan, nung 2011. Siguro mas taas to dito. Kasi dito, masyado lang mababa dito guys eh. Kung wala lang yung ano na yan, yung dike ba tawag dyan o flood control. So makikita natin yan mamaya pag nandun na tayo sa tulay ng Makasandig. Balulang Makasandig Bridge. So yung bridge na yon ay ginawa noong October 17, 2017. So let's go guys, let's go. Yan, ito yung kahabaan ng Makasandig Boulevard. So nasa baba tayo. So dyan naman guys, yung mga kabundukan na yan is may mga tourist spot din po dyan. Kagaya ng Eden Solis. So walang parkingan ng motor dito sa gilid. Baka bawal mag-park ng motor dito sa gilid. So diretso tayo guys. Kasi baka mahuli tayo pag nag-park tayo dito sa gilid. Pag nag-stop tayo. So malapit na tayo sa sa Balulang Makasandig Bridge guys. Mga kababayan, ito po yung update ngayon, 2026, dito sa Cagayan de Oro City. Ito po yung vlog natin. Ayan, let's go, let's go, let's go. Yan, ipapakita ko lang sa inyo guys, kung gaano kaganda ang lugar na to dito. Ayan. So, walang parkingan, no parking. Mahirap na, mahuli tayo kung mag-park tayo dito. So ayan po yung Balulang Makasandig Bridge, mga kababayan. Ay, sir. Ito ay may habang 240 meters. Tapos dyan po sa side na yan guys, yan. Mga bahay po yan dati. Dyan po yung mga na-wash out ng bagyong Sindong. Yan, may natira pang bahay doon pero ewan ko kung may nakatira pa ba doon, parang wala na yata. Yan, may bubong doon na pula. Kung makikita ba yan sa camera. So dyan po kadalasan yung maraming na-wash out, mga bahay na na-wash out, mga namatay. So dyan po, condolence po sa mga pamilya ng mga biktima ng bagyong Sindong 2011. 1,000 po yung mga nawala guys, or missing person. So, bali 1,000 katao. So, ganun kadami. So, ang total na namatay, mga 2,000. Di ba? Ganun kadami ang namatay sa isang, isang gabi. Kasi yung bagyo, tumama dito sa Cagayan de Oro City ng gabi ng December 16, 2011, mga alas 12, ganyan. So, tulog yung mga tao, kadalasan. So galing trabaho, tulog sila. So hindi nila alam na yung mga troso pala na galing dun sa Bukidnon. Dyan po yung Bukidnon guys is rumaraga sa papunta dito sa area na ito. Kaya maraming namatay kasi na-surprise sila guys sa nangyari. Kasi yung baha galing sa Bukidnon, malalaking troso yung dinala ng baha, biglang bumaha kasi sobrang lakas ng ulan dun sa Bukidnon guys. So pumunta dito yung baha na may mga kasamang troso guys. Diyan po banda sa part na yan is may mga nagtitinda po dyan. Ayan po, may mga nakapark din. So naging tourist spot na po ito ngayon guys. Ayan, binilagyan na po nila ng wall. In case na bumaha ulit is wala nang mamamatay na tao guys. So safety na yung mga tao nakatira dito. Diyan din kasi dati, binaha din kasi yan dyan. Siyempre, tulog yung mga tao. So, hindi nila na-anticipate yung baha na galing sa bukid pababa dito. So, kaya yun, marami talagang namatay. Kasi kung alam lang nila or kung ganito lang siyang oras, like
umaga or tanghali, ganun. Siguro, naligtas pa sila or nakaiwas pa sila, ganun. Madaling araw kasi tulog kasi karamihan sa kanila. So, ayun, maraming namatay, maraming nawala. Hindi ko malilimutan to kasi ito yung year na, yung 2011, December 16, nag-labor ako, tapos 17 na anak ko yung eldest ko. So, yun yung news palagi na hindi marami raw namatay dito sa Cagayan, lalo na dito sa na to, tulay na to, ganun. Tapos, so, ang nakaganda ngayon is hindi na nila inaalaw na tumira dyan sa mga gilid-gilid yung mga residents. Parang nilipat na sila. Sa tingin ko dun, yun. Nilipat sila dun. Kita niyo yung mga bahay dun guys sa malayo. So, bawal na. Hindi na pwedeng tirhan itong dito banda kasi delikado talaga siya. So dito tuwing umaga or hapon, may mga naglalakad-lakad dyan, jogging, walking. Yan, ginawang tourist spot na po ito dito. Ayan. So, ang ganda na dito guys. Ang ganda ng lugar na to. So, kung gagala kayo dito sa Cagayan de Oro, so, isama nyo to sa gagala nyo guys. Maganda siya sa personal. Kung hindi man kayo nagandaan dito sa video, sa TV, so pag sa personal guys, napakaganda dito. Maaliwalas. Yan, color green lahat. So yung river na yan is galing sa Bukidnon. Yan, palabas siya doon sa dagat ng Cagayan de Oro City. Yan. So yan na po yung uptown guys ng Cagayan de Oro City, yan uptown. Nandyan po yung yung SM Cagayan de Oro uptown. Tapos yun doon, Balulang yan dyan. Tapos Makasandig. Sinulit namin to kasi para sa vlog. So ang bridge na to ay may 2 lanes. Yan, may sidewalk para sa mga nagja-jogging, mga naglalakad papunta doon. So hanggang doon po yung kalsada na to guys. So yung tulay hanggang doon lang. So yan, dinugtong lang yan kalsada. Hello Cagayan de Anons, people of Cagayan de Oro City. Yan. Subscribe to our channel for more vlogs. So pupunta kami guys ngayon sa uptown Cagayan de Oro City, uptown SM. Let's go. Grabe yung wall na ginawa nila Grabe. Ayan, doon na po, hanggang doon lang po yung tulay. So ito, bagong to dito guys. Bagong kalsada to dito. Dadaanan natin yung ipot ng aso. So yan yung nila, street light. Solar na po yan guys. So yan guys, hindi namin makita yung memorial ng mga nasawi doon sa nangyaring trahedya na nangyari dito noong 2011. Ayan may na dito, bakanting area, bawal tirahan. May nakatira pa rin dun sa gilid So dyan mga bahay guys, ayan ang daming mga bahay. Parang ganito din yun sa Cotabato City, may sa Baguio. Ayan. Dito yung way papunta dun sa uptown. Ayan, may mga bahay dun sa taas Ayan parang rice terraces. Grabe. Hanggang dun yan. Grabe mga bahay. Grabe. So we're going up to uptown. So yung na yan, skyway. Ano ba tawag dyan? Tulay. Yan, papunta yan doon sa uptown SM. So dyan tayo aakyat. So meron pala doon. Aray ko.
Hirap talaga pag hindi mo kabisado tong lugar na to. So doon pala dapat tayo pakaliwa. Naku po, wrong way tayo guys, wrong way. Woo! Walang hiya. So ngayon, nandito tayo sa stoplight. So pa left tayo. Dahil babalik tayo. Green na sir. Bawal mag-U-turn guys. Bawal mag-U-turn. So dito tayo mag-U-turn banda. Bawal din mag-U-turn dito. Naku po. Yan. Lang guys. Ito tayo. Ayan. Tapos, pa-right tayo, pa-right. Akyat tayo dun sa tulay. Yan. So, ayan guys. Ito na yung way papunta dun sa SM Uptown, Cagayan de Oro City. Yan. May malaking price gas dun, no? So, dire-diretsuhin lang natin to para marating natin ang SM Cagayan de Oro City, Uptown. So, paakyat na kasi itong kalsada na to guys. We're going up, up, up. Na tayo guys sa Uptown, Don Tefino. Uptown. So ito na yun guys ang SM Uptown. Yan, kitang-kita na yung signage dito guys. Ayan po yung SM Uptown. So punta tayo dun sa harap. Green light na. Ayan, yung SM City Uptown. Ayan guys. Ayan ang entrance. Pwede palang dumaan dun. Ayan. So, another entrance dito sa gilid. Ayan, marami ng building dito. Dati kasi wala pang building dito. Ayan, wala pang building to dito dati. Mga 10 years ago. Marami na rin mga bahay. May bagong building na pinapatayo. Ayan. Pueblo Business Park. Yun. Pueblo. So, dyan po yung employees entrance ng SM employees, guys. So, business park pala to dito. So, itong lugar na to is Pueblo, guys. So, doon naman, yung Catholic Church. Prawn House, oh, Prawn House. Ito mga kainan to dito banda. So, ang kakaiba ang Catholic Church dito guys, oh. Ano, kakaiba siya.
Kakaiba yung design. So, let's go guys to Iligan City. Pauwi na kami. Going to Dipolog City na kami guys. So, hanggang dito na lang po ang ating Cagayan de Oro travel tour. So, babalik pa kami dito para mag water rafting guys. Another vlog po yun. Another vlog po yung water rafting namin. Kalsada na to guys. Is papunta to sa Ulwa. Kung didiretsuin lang natin to. Para makalabas na tayo dito sa Cagayan de Oro City. So try natin kung makapunta tayo sa El Salvador. Yung tourist spot doon. So ito guys, ang kalsada na to is paano siya, pa down. We are going down guys. Ayan. Grabe, ang lamig dito guys. Dahil sa mga puno. Ang daming puno dito. Kaya napakalamig dumaan dito sa kalsada na to mga kababayan. Tapos sobrang pababa siya guys. Ano ba yung ibang term na pababa? Palusong? So kailangan lang natin mag-break minsan. Yan. Oops, anong meron dito? May orange. Ayan guys. Malapit na tayo sa pinakababa. Ayan. Subdivision yun doon guys. So ito, nasa pinakababa na tayo mga kababayan. Tapos dito tayo sa right. Diretso lang natin ang kalsada na to. Babaybayin lang natin to. Para palabas na tayo ng Cagayan de Oro City. Naku po. Let's go, let's go. Barangay ba to dito? Ano na to dito guys? Sa left side. Ano na siya? Bukidnon. Talakag. Talakag Bukidnon. May big bike sa harapan natin. Diyan, papunta na yan ng Talakag Bukidnon dyan. Okay. Ito mahirap sundan yung mga ganyang motor. Walang tapaludo yung likuran. So, tatalsik-talsik sa'yo yung mga mga tubig na nakuha ng gulong niya. So, dito tayo sa right. So, ito guys, dito tayo dadaan. Diretsuhin lang natin itong kalsada na to. Palabas ng Cagayan de Oro City. Napakaluwag ng kalsada na to. Nakaseparate yung mga lanes. Ayan, may gutter sa gitna. 2 lanes, tapos 2 lanes din sa kapila. Tapos dito, bundok. So, bagong gawa lang itong kalsada na to guys. So, ano pa siya? Makintab pa siya, makintab. Ang ganda naman dito. So, right now, ang lamig niya. Yan. May mga nagja-jogging dito. Grabe, nakakapagod naman mag-jogging. Kasi siya, may paakyat, may pababa. Hindi siya patag guys.
naka-elevated ang lugar. So dapat may ka dito, may sasakyan ka. May motor, may sasakyan. Ayan nasa bundok tayo ngayon guys, pababa na tayo. Ayan. Para siyang diversion road palabas ng Cagayan de Oro City. Sobrang pababa tayo ngayon guys. We are going down. Kakatakot yung pababa niya kasi siya, pa-curve. Twisties siya. Ayan. Ang ganda ng kalsada guys. Sulit. Tapo, ay buhangin ang gilid Sinakop ng buhangin yung isang linya ng kalsada. Grabe. Meron pa pala siya rough road guys. Sumabit yung ilalim natin. Sinusundan natin yung winner. Kung saan yung way niya. Ayan. Oops. May dadaanan pala tayong rough road. Hindi pa pala siya simentado lahat. Parang simentado na yun doon sa siment ng unahan. Ayan, simentado na dyan banda. Ito. Pero ang taas niya. Ayun, simentado na. Mabasa ni mo? Opol. Opol. So, ngayon guys, nandito na tayo sa Opol, Misamis Oriental. So, nasa labas na pala siya ng Cagayan de Oro City guys. Hindi na siya part ng Cagayan de Oro. Municipal po siya na maliit lang. Katabi ng Cagayan de Oro City. So dyan, para it is papunta doon sa Cagayan de Oro City. So ngayon, dito tayo pa left para pupunta tayo ng Iligan City. Mga kababayan, para makauwi na tayo. At natapos na yung tour natin. So ito na yun guys. So maraming naliligo ngayon dito dahil Sunday. Ayan daming tao. Dito muna tayo. Ayan. So malinis ang tubig, green na green, maganda. Masarap maligo ngayon dito. Pero siya guys, high tide siya. Kasi pag low tide, nakikita natin yung dito, buhangin Yan, seafood yan dyan guys. Ang ganda ng tubig, ang linis. May nag-iwan dito ng dumi. Ayun may alak nagbuti ng Red Horse. So itong kalsada na to guys is 6 lanes. Ang kagandahan dito, pag bumiyahe ka galing dito papuntang Cagayan de Oro City is 6 lanes kadalasan yung kalsada. Malapad ang kalsada niya guys. Yun yung kagandahan pag bumiyahe ka galing dito sa Cagayan de Oro City papunta sa Iligan City. At saka napaka-smooth ng kalsada. May mga asfalto, meron ding concrete or simentado. Tapos, ma-enjoy mo yung biyahe. Hindi ka ma-stress dahil sa ganda ng kalsada at ang lapad ng kalsada. Yun. So, shoutout sa mga taga-Upol, Misamis Oriental, and Cagayan de Oro City. Bye-bye. See you sa next vlog, Cagayan de Oro City. See you soon again. So, marami pa tayong hindi napuntahan doon sa Cagayan de Oro City, guys. Kasi, kailangan na namin umuwi papuntang Dipolog City dahil baka abutin kami ng gabi sa biyahe from Cagayan de Oro City to Dipolog City. Kasi sobrang layo po ng noon guys biyahe. Good luck. Sana makayanan namin. Mga 6 hours siguro yung tatakbuhin namin dito kung walang stop. Yun.
So shoutout po sa mga naliligo dyan ngayon. Ayan. Yan, oh grabe. Mga kabundukan. Ewan ko lang kung makikita ba sa camera yung bundok. Tapos may barko doon. Parang tugo yata yun, yung barko na yun. Passenger boat siguro yun. So let's go, biyahe na kami guys. Ayan guys, 6 lanes pa rin po ang kalsada. So, dadaan muna tayo sa El Salvador mga kababayan. I-vlog natin yun. Bibili kami ng t-shirt ng El Salvador t-shirt. So let's go, let's go. Naka-green light. Sana maabutan natin yung green light na yan. Sige, diretso lang. Busang gala. Shit. Woo! Pinabahan ako dun. Naku po. Pusang gala talaga itong mga kasabayan natin sa kalsada. Grabe oh, may kargang motor, ang pick-up. Oh, po. Lumipat. Grabe talaga. Okay, nag-signal light tayo, nag-check tayo ng side mirror bago tayo lumipat guys. So guys, nandito El Salvador. Sarap siguro sumakay dyan sa van na yan. Relax na relax ka pag nasa van, pag nakasakay ka sa van na yan. Para siya yung guys, yung artista van, yung kadalasan na sinasakyan ng mga artista. So ito guys, El Salvador na to ha, ito ang lugar na to. So shout out naman sa mga taga El Salvador. So itong vlog na to is Corain de Oro and El Salvador vlog. Oh, grabe no. Grabe ng vlog na to. 17, 16, 15 seconds. Palipat-lipat ng linya itong van na to guys. Ayan. Ang baho dito, medyo mabaho yung amoy. Ano kaya yung mabaho na yun? Naku, kahit magmadali ka, boss, may mga obstruction pa rin doon sa bandang unahan. Singit-singit na lang. Nakakagulat, may biglang umu-overtake sa atin na sasakyan. Kailangan kasi natin dumistansya sa mga sasakyan, kagaya nito. Yeah, may another van na naman sa likuran natin. Ang daming kasabayan. Dami tayong kasabayan na van. Mga kasi yung van yata tumato. Divine Mercy Shrine. Yan po yung puntahan natin. Ang isa sa pinakasikat na tourist spot dito sa El Salvador City. Right now is naka-red light pa. Hindi pa tayo pwedeng tumawid. Bawal pa tayong tumawid mga kababayan. Dahil naka-red light. Oh, yun di. Yung sasakyan na yun. Magpagas muna tayo doon sa Petron mga kababayan bago tayo pumunta sa Divine Mercy Shrine. Sasakyan, dyan po kayo sasakay sa Tricab Terminal. Papunta doon sa Divine Mercy Shrine. Yan po yung sakayan. Ihatid nila kayo papunta doon sa Divine Mercy. So tayo kasi nakamotor tayo, may service tayo. Pagas muna tayo.
kasi naka-blink-blink na yung gas natin. Sir! Dito. Pwede dito. Full tank sir, full tank. Kanang green. 91 octane. Unleaded. So, ang presyo ng per liter guys sa 91 octane is 71 pesos. Naka ano tayo guys, 4 liters. 348. Sana umabot na to sa Dipolog City. Yan. Okay, let's go. Shoutout kay sir. Shoutout sa mga kauban diri sa Petron, Petron El Salvador. El Salvador. So, shoutout sa mga taga Petron El Salvador. Oh. May mga tinda dito guys. So, dyan na yung entrance, mga kababayan. Let's go inside. So guys, nandito na kami sa entrance ng Divine Mercy Shrine. So dati kasi nasa likod yung entrance doon. So ngayon, dito na ang entrance. Ayan. Ayan na yung entrance guys. So dyan, mga nagbibinta na yan dyan ng mga souvenir. So open po siya ang Divine Mercy Shrine 6 AM to 6 PM. Pila bayad? 20 entrance. So 20 ang entrance guys. Parking. Wala yan. Ang parking. So ang parking 20. So libre po siya guys, walang bayad ang pagpunta diyan, pagpasok sa loob. So pagdating nyo dito, dadaan kayo dito sa scanner, tapos magsusuot kayo nito. Palda. Dili magpalda man gyud basta mosulod ka diri. Magsuot man gyud kayo na. Sa mana kay pinchulan? So ang mga babae magsusuot po ng ganito. Ano siya, mandate. So mandate siya, ma'am, no? Kailangan talaga magano sila, sumuot ng ganito yung mga babae. Yung babae nakapalda. Oh, Bawal ang pants, short pants, okay. leggings, at saka miniskirt. Merong donation box. So may layo-layo pa ang akyatin natin mga kababayan. So ayan na po yung Divine Mercy Shrine guys. So ito na yan. This is it. Meron Papa Jesus dyan. Yan pinakamalaking Papa Jesus. Tapos Mama Mary doon. So this is it guys. Hi guys! So we're back here in El Salvador. Ano nga tawag dito? Divine Mercy Divine Shrine. Mercy Shrine. So this is our second time. And ang daming nagbago. But still, napakaganda pa rin. Worth it talaga yung pagod sa pag-akyat. So, ayun, si Papa Jesus. Sa mga Catholic, so, ano talaga sa amin to? Achievement talaga sa amin yung makapunta sa mga ganito. So hanggang dito lang tayo guys. Na may gate na. Bawal na pumasok dyan. Ito na yung pinaka-close lock natin. From different places, with effort talaga na pumunta dito para
Pero libre yung pag-akyat dito. Though ma-effort talaga siya, lalo na sa mga hindi hindi nag-exercise, medyo nakakapagod siya, pero hindi naman yung sobrang pagod talaga. Sakto lang din naman. So nandito tayo sa side. So, dyan po yung papunta sa church, guys. Meron po kasing church dyan. May misa ngayon. Alas 8. Mga alas 7:30 pa lang yata ngayon. So, dito naman banda, si Mama Mary. Ayan po. Mas maliit lang yung ano niya, statwa. Dito may mga grass. So, yan na po yung dulo ng shrine. Ito naman po ang statwa ni Mama Mary. Ayan. Okay. Ito yung makikita natin dito sa loob, guys. Ayan. So, bibidyohan natin yung simbahan niyo, guys. Dito. Ayan. May hagdan pala dun, oh, paakyat. Bawal akyatin. Sarado yung gate. So i-post nyo na lang, guys. Kaso hindi makita yung mga sinulat. So ito po yung ano niya, oh. Bottom ni Papa Jesus. Works of Mercy. Yan. So meron pong orientation area this way. Orientation ongoing. So maraming mga pictures dito. Ang dami. Parang ano to siya, parang open letters na may kasamang mga picture. So isa rin ba kayo sa nagdikit dito ng mga picture nyo, guys? Mga picture with message. Meron din dito, guys, sa likod. Ngayon ko lang nalaman to, guys, na may ganito pala dito. Yan. Grabe, ang dami. Dami mga pictures. So that's it, guys. Yan po yung simbahan ng Catholic Church dito sa Divine Mercy Shrine. Ayan, guys, so. Diba? Yung nilagay sa ulo ni Papa Jesus. Yan yun. Ganyan.